Puran Ano na ba? hanapin si... Akala ko hindi kayo... Ano pong epekto nito doon sa iniimbestigahan ng Quadcom na kasi kaya naman na lumabas yung pangalan dyan, di ba? Oo. Yung pumirma doon sa siyang tumanggap ng pondo, Oo. ang nakalagay Mary Grace Piatos. Oo. So, tiningnan nila, ito ba yung sino? Totoong tao ba ito? Eh, yun nga, sabi ng PSA, wala pong taong ganyan. Oo. Ano ang implication nito? Sino yung kumuha sa Philippine Statistics Authority Opo. Certification? ng certification para sa ganun ay saliksikin Oo. yung pangalan? Hindi lang naman yung Piatos, meron Hindi pang lang. isa eh. Opo. Opo, yung ano, Benjamin, ano ba yun? ano yan, yung isa, yung... Tama, yung may Bilyamin nga. May Benjamin eh, di ba? Dalawa po yan, Mary Grace Piatos, saka yung... Oh. ano pangalan isa? Nakalimutan ko na eh. Opo, basta yun Sino, po. anong opisina Opo. ang nagsakit para kasangkapanin ang Philippine Statistics Authority para tingnan kung talagang merong ganyang pangalan? Sino, anong opisina? At bakit? Ang House Committee on Good Government and Public Accountability Na naman? para alamin daw po sa PSA ko nga, para alamin po sa PSA ang tala ng taong nagngangalang Mary Grace Piatos sa kanila pong database. So, ngayon, ito namang PSA. PSA, Opo. anong ginawa? Ang atin pong National Statistician at Civil Registrar General Claire Dennis Mapa ay nagpadala po ng sagot kay Congressman Joel Chua at mayroon po sertifikasyon na walang certificate of live birth, wala pong certificate of marriage, wala pong certificate of death sa kanilang database. Ito pong si Mary Grace Piatos. Inilabas po kahapon, Disyembre 2, ang sertifikasyong ito. At sabi ko nga sa inyo ko, talagang pinagbubusan pa ng pagkakataon ng panahon. Ayon pa po dito kay Dennis Mapa, ang ating National Statistician, maaari silang maghanap pa o maghanap pang muli ng tala ni Piatos kung mabibigyan lang sila ng karagdagang impormasyon tulad po ng pangalan ng kanyang magulang. So hinahanap ngayon ay pangalan ng magulang dito pong si Mary Grace Piatos. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Jen. Nung nakaraang araw, nagsalita na yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Jen. Yan kanyang pinag-uusapan ninyo, ano yung sabi niya? Hindi man importante yan eh. At anong cup of tea, sabi niya? Hindi, sinabi niya, wala namang importante dyan eh. Oho. Yan pinag-uusapan ninyo, hindi naman makapag-contribute ng mabuting bagay kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. Ganun ang pagkakasabi eh. Yes. O sa pagkakayamot niya siguro, sinabi niya, as a matter of fact, in my opinion, it's a storm in a teapot. Yun, storm na teapot. Oh, di ba? Tama po kayo. Alam po ninyo, yung kahulugan po nun, yan po ay mga, kung tawagin po nila yung mga metaphor. Oho. Siyempre po, yung bagyo, hindi mo na mailalagay sa isang tasa, di ba? Opo, opo. So, metaphor ang tawag niyan. Yung pong ibig sabihin nun, isang napakaliit na bagay na pilit pinalalaki. Katulad yan. So, lahat po ng nakikinig, tama po yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan po ninyo, napapatunayang isa-isa, ang isang napakaliit na bagay, pinalalaki po. Ngayon, kinasangkapan ang Philippine Statistics Authority para hanapin ang isang bagay na wala. Alam mo kung bakit ko sinasabi isang bagay na wala? Opo. Hindi ko naman maintindihan yung mga kasama ko. Anong pangalan ng committee, Jen? Committee on Good Government and Public Accountability. Yung bang pangalan, descriptive talaga, Jen? Mukhang yun naman po, Kung ayun ang kanilang kiniklaim. Hindi, yung pangalan Opo. ng komite. Okay. Ulitin mo kung ano yung pangalan ng komite. House Committee on Good Government and Public Accountability. Oo. Kapag ka ba ang isang komite ay naglalayo ng good government, Opo. hahanapin mo ba yung bagay na wala? Maghahanap ka ng bagay na wala. Hindi po, sayang ang panahon ko dyan, Kong. Kaya nga, tingnan mo akala ko naiintindihan nila yung mawalan ng galang po. Mawalang galang na po. Kasi
Kapag ka nandyan po ako nagpapaliwanag sa inyo, nangaaway lang kayo. Kaya mabuti po, dito ko na lang ipaliwanag. Okay. Jen, ang pinag-uusapan natin ay confidential funds. Opo. Okay? Ang paggamit niyan, confidential. Oho. Lahat ng paggamit diyan ay maaring asset ng gobyerno, itatago mo sa pangalan na hindi sila makikilala. Ay, siyempre po. Oo. May termo parang nom de guerre or whatever, nom de guerre. Ha? Itatago mo dahil asset mo yan eh. Kung ako mag-iimbento ako ng pangalan. Opo. Halimbawa, yung Nelson, ang tunay na pangalan, Nelson Lubao. Opo. Oh. Gagawin mo Nelson Mandela. Merong tunay na Nelson Nelson, Mandela. oo nga Hindi pala, mo oh. po pwede. Maghahanap ka talaga ng wala. Nelson Baulo, ako na lang. Okay. Kasi Opo. kailangan kong itago eh. Alam ba, Sonle Baulo. Oho. Binaligtad ko yung pangalan. Naging Chinese. Ano ang katwiran kung bakit ko tinatago sila? Asset ko ito eh. Opo. Alam mo, Confidential. dapat nating ipagtanggol ang ating bansa sa mga kalaban niya. Ano ba yung layunin ng confidential at saka intelligence funds? Opo. Yan po ay para i-safeguard natin, para sa gamitin natin sa kaligtasan, sa proteksyon ng ating bansa. Aha. Yung intelligence fund, ang gumagamit yan, yung army at saka yung police. Opo. Yung confidential Confidential fund, fund yan ang naman. civilian authority. Yes. Katulad ng mga confidential fund, national government agencies, government-owned and controlled corporations, at saka LGUs. Mga LGUs. So, Opo. civilian offices. Pagka-intelligence fund, ito yung army. Opo. Andyan yung NICA, yung ganyan, lahat ng intelligence. Kailangan kasi natin yon para maproteksyonan ang ating bansa. May asset tayo ngayon. Opo. Halimbawa, kinailangan ko yung impormasyon na yun. Siya lang ang makakakuha sa akin. Babayaran ko siya. Pero imbes na Nelson Lubao ang aking lalagay, Sonel Baulo. Oho. Alam naman nila, nom de guerre ang gagamitin ko. Hindi ko itatatwa ko lahat yan. Gagamit ako ng pangalan. Halimbawa, piatos ang ginamit. Opo. Bakit mo uusigin yung mga yun? Yun ang ayaw ko sa mga kasama ko eh. Alam naman nila eh. Ewan ko kung alam nila, pero ako alam ko. Opo. Hindi ko lang alam kung alam nila. Obvious, ako sa tingin ko, obvious naman yun, Kong. Alam naman talaga nilang Ngayon alias naman, yun eh. ito namang national, ito namang Philippine Statistics Authority, napakasangkapan naman doon sa paghahanap ng isang bagay na wala. Oho. Hindi ko maintindihan kung saan papunta yung ginagawa ng, ano pangalan ng committee, Jen? House Committee on Good Government Baka and gusto mo Public... palitan ng pangalan. Wag naman, baka magdamdam po yung mga miyembro ko. Hindi. Sinabi ko lang na baka gusto mo pa... Anong ilalagay natin ko? Bahala kayo. Kasi ako...